Dear Miss Kay, isang pangyayari na hindi ko ginusto ang nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw. Ito po ang aking kwento bilang isang OFW. Ang kwento sa pagitan namin ng amo kong si Sir Fahad. At opo, tulad ng ibang OFW, naibigay ko ang sarili ko sa aking amo kapalit ng pera. Naway samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko ngayong araw sa programang ito at mabigyan na rin ako ng payo kung babalik pa ba ako o hindi na. Ako po si Tessa, 34 anyos pa lamang. May asawa ako at 2 anak na naiwan sa Pilipinas. Dahil sa hirap ng buhay sa Pinas, napagdesisyonan naming mag-asawa na mag-abroad muna ako kahit 2 taon lang. At sana sa mga panahong yun, kahit papaano'y gumaan-gaan ang buhay namin. Ang asawa ko ho ay si Renato, 38 anyos. Isa po siyang tricycle driver. Mabait siyang asawa, responsable at mapagmahal na ama. Palagi niyang sinasabi sa akin, tayong 2 ha, hindi tayo matutulad sa iba, walang iwanan. Buo ang tiwala ko sa kanya at buong-buo rin ang tiwala niya sa akin. Pero hindi ko alam na may isang pangyayari palang darating na babago sa takbo ng buhay naming mag-asawa. 5 buwan pa lang ho ako dito sa Riyadh. Ang amo ko ay sina Sir Fahad at Madam Salma. Parehong negosyante. Pero madalas si Madam ang laging umaalis ng bansa dahil sa negosyo ng pamilya nila. Kaya kadalasan, kaming 2 lamang ng amo kong lalaki at ang aso nilang si Rambo ang naiiwan sa bahay. Wala silang anak. Tahimik palagi yung bahay. Malaki, malamig, at puro tahol lang ng aso ang maririnig mo. Sa una, hindi ko masyadong pinansin yung ganitong buhay. Ang gusto ko lang naman kasi ay magtrabaho ng maayos at makaipon para sa pamilya ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, may mga maliliit na bagay akong napapansin. 1 linggo pa lamang ako noon, nagsimula na akong mapansin ni Sir Fahad. Kapag nagluluto ako, madalas siyang nauupo sa dining area. Tahimik lang siya roon, nakatingin habang nagkakape. Sa umpisa, inisip ko na baka normal lang yun. Baka sanay lang siyang pinapanood ang mga kasambahay niya na nagtatrabaho. Pero nung tumagal, napansin kong iba na. Kapag lalapit ako para magsali ng tubig o mag-ayos ng mesa, halos dikit na dikit siya sa balikat ko. Good morning, Tessa. Lagi niyang bati tuwing umaga. May ngiti, yung ngiti na hindi mo alam kung inosente ba o may laman. May mga pagkakataon ding bigla niya akong tatawagin kahit walang pinapagawa. Tessa, come here. Sasabihin niya habang nakaupo lang sa sofa. Paglapit ko, simple lang, titingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Na para bang sinusukat. Hindi siya bastos sa salita, pero nararamdaman ko, Miss Kay, iba yung dating ng mga kilos niya. Kapag wala si Madam, mas halata. Madalas siyang nasa sala, naka-short at t-shirt minsan, habang ako naman abala sa paglilinis. Minsan habang nag-aayos ako ng kortina sa may bintana, bigla siyang lalapit nang hindi ko namamalayan. Magugulat na nga lang ako na nasa likod ko na siya. Nice, sabay ngiti niya. 1 beses pa nga, habang pinapaliguan ko si Rambo sa likod bahay. Lumabas siya at umupo sa garden chair. Tahimik siyang nakamasid habang basa ang damit ko dahil sa tubig. You look hardworking. Bulong niya habang nakangiti. Napakagat ako ng labi noon. Hindi ko alam kasi kung paano magre-react. Pinilit kong ngumiti, pero sa loob-loob ko kaba ang nararamdaman ko. Doon ko nga unang naisip na baka hindi to normal. Kada linggo, pakiramdam ko nagiging lantad si Sir. Hindi na tulad nung una na simpleng sulyap lang. Ngayon halos bawat kilos ko ay may mata siyang nakamasid. Kapag mag-isa kami sa bahay, laging may maliit na eksenang nag-iiwan ng kaba sa dibdib ko.
Pero kahit ganoon, lagi kong sinasabi sa sarili ko, trabaho lang ako dito. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ko pwedeng masira ang tiwala ng asawa ko. Ayokong matulad sa ibang OFW stories na nauuwi sa pagkakasala at pagkakahiwalay. Kaya kahit ilang beses niya akong tawagin ng wala namang dahilan, pilit kong pinanatiling profesional ang bawat kilos ko. Hindi ako nagpakita ng ibang motibo. Isang gabi, habang nasa kusina ako at nag-aayos ng mga plato, bigla niyang sinabi, "Tessa, you're very loyal. I like that." Napalingon ako sa kanya. Nandun siya sa may pinto, nakasandal at nakangiti. "Thank you, sir." Yun lang ulit ang sagot ko bago bumalik sa paghuhugas ng plato. Pero habang pinupunasan ko ang mga baso, naramdaman kong hindi siya umaalis. Naroon lang siya, nakatitig. Lumipas pa ang mga araw, hindi ko masabi sa kahit kanino. Wala rin naman ako mapagsabihan dito at ayoko ring sabihin sa asawa ko dahil alam kong mag-aalala lamang to. Lahat rin ng kabayan sa compound, may kanya-kanyang trabaho at bawal lang basta-bastang lumabas. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako sa kwarto, hindi ko maiwasang mag-isip. Ramdam ko na parang may hinihintay si Sir Fahad. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang iwasan siya. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari kung dumating yung araw na hindi ko na matakbuhan ang sitwasyon. Wala akong intensyon. Wala akong gusto. Isa lang naman akong misis na lumabas ng bansa para sa pamilya ko. Pero minsan pala, kahit gaano kakabait, may mga pagkakataong masusubok ka. Hindi lang sa hirap ng trabaho, kundi pati sa lakas ng loob mong tumindig sa tama. Sa gabing yun, habang pinapakinggan ko ang huni ng tahol ni Rambo sa labas ng pinto, bigla akong nakaramdam ng takot. Lumipas pa ang mga linggo na pare-pareho lang ang takbo ng araw ko. Gumigising ako ng maaga, nagluluto ng almusal, nag-aalaga ng aso, naglilinis ng bahay at naghihintay ng gabi para makapagpahinga. Pero sa bawat araw na dumaraan, pakiramdam ko ay mas lumalapit ang amo kong lalaki. Hindi sa paraan ng isang amo, kundi bilang isang lalaking may gustong iba. Kapag wala si Madam Salma, mas lumalakas ang loob niya. "Tessa, good morning." Wika niya sabay ngingiti. Isang gabi noon, habang naglalaba ako, hindi ko na malayang nakatayo na pala siya sa may pintuan. May hawak na basong may lamang alak at halatang nakainom. Sir," mahina akong bati habang pinipilit kong magpakanormal. He smiled, na para bang kampante. "You work too much, Tessa." "Just doing my job, sir." Sagot ko. Lumapit siya ng kaunti. Pabagal ang kilos niya, pero ramdam kong tinatansya niya ako. "You're different," sabi niya. "Not like other maids. You're quiet and loyal." Ngumiti lamang ako ng pilit at agad bumalik sa ginagawa ko. Pero hindi pa rin siya umalis. Naroon lamang siya, nakamasid. Ramdam kong nagiinit ang bato ko sa titig niya. "Tessa," bulong niya ulit. "Come here." Napalingon ako. Nakatingin siya sa direksyon ng likurang bahagi ng bahay, yung madilim at walang CCTV. Doon niya ako gustong dalhin. Ramdam ko agad ang kaba sa dibdib ko. Sir, I need to finish this first." Sabi ko nakabang-kaba. "No," putol niya. "Just come." Wala akong nagawa kundi sumunod, Miss Kay. Mabagal ang lakad ko. Dinala niya ako sa gilid ng garahe, kung saan walang ilaw maliban sa maliit na bulb sa padera. Wala si Madam Salma. Lumipad to papuntang Dubai para sa business trip. Alam ko. Alam kong ito ang pagkakataon niya. Huminto siya sa harap ko. Amoy alak. Nakataas pa yung isang kilay habang nakangiti. "My wife." Aniya habang bagyang tinuturo ang taas ng bahay. "She's always busy." Tumahimik ako. Hindi ko alam kung saan pupunta ang usapan. Humakbang pa siya ulit. "You know, Tessa, if you want." Tinapat niya ang hintuturo niya sa dibdib niya at saka dahan-dahang tinuro sa akin. "I will give you money." Para akong binungusan ng malamig na tubig. Hindi ko inaasahan na darating siya sa puntong to. Pero hindi rin ako nagulat.
Matagal ko nang nararamdaman na papunta rin dito ang lahat. Sir, mahina akong sabi. You are a good woman. Dugtong niya. I like you. If you want money, I will give you. No problem. Hindi ko alam kung paano ko tatayo. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Tinitigan ko siya at nakangiti lang siya. Hindi naman bastos, pero malinaw ang ibig sabihin ng bawat salitang binibitawan niya. Hindi ito simpleng alok. Pinilit kong ngumiti kahit nangangatog na yung tuhod ko. Sir, I don't need money. Tumaas ang kilay niya. Really? I thought Pinay. Need money. You don't need money, really? Tumawa siya ng mahina na para bang nangaakit. Everyone needs money, Tessa. Hindi ako nakapagsalita. Nakayuko lang ako. Hindi ko siya matignan sa mata. Think. Yun ang sabi niya na bahagya pang lumapit sa akin na halos magkadikit na kami. I can give you more than your salary if you want. Pagkatapos noon, dahan-dahan na siyang umalis. Naglakad pabalik sa loob ng bahay habang umiinom ng alak. Naiwan akong nakatayo sa dilim. Ramdam ang bigat ng bawat salitang narinig ko. Hindi pa man ako sumasagot, para bang nakulong na ako sa sitwasyong hindi ko ginusto. Kinabukasan, parang walang nangyari. Tahimik ang almusal. Umupo siya sa dining habang ako ay nag-aayos ng mesa. Pero alam ko, iba na ang tingin niya sa akin. Para bang alam niyang alam ko na kung ano ang gusto niya. Good morning. Bati niya habang nakatingin ng diretso sa akin. Good morning, sir. Sagot ko na halos pabulong. Habang nag-aabot ako ng juice, marahan niyang ginawakan ng kamay ko. Hindi mahigpit, pero sapat para tumindig ang balahibo ko. Saglit lang yun pero sapat para ipadama niya na kaya niyang ulitin yung sinabi niya kagabi, kahit na walang salita. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang iwasan ang amo ko. Wala akong mapagsabihang iba. Wala akong pamilya rito at ayokong mag-alala ang asawa ko. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y mas lumalapit ang tukso at mas lumalalim ang bitag. 2 linggo na miski ang halos nakaraan o nakalipas mula nung inalok ako. Mabuti na lang din talaga at naging busy sa negosyo ang amo kong lalaki. Nagkaroon yata ng problema kaya problemado siya nitong mga nakaraan. Para akong nakahinga ng 2 linggo sa araw-araw. Pero may kapalit pala yun. Isang gabi, wala pa si Madam Salma nun. Si Sir Fahad naman ay nasa sala. Ako ay nag-aayos ng pinagkainan. Halos maririnig ang bawat paglanghap ko ng hangin. Ganito naman talaga kapag kaming 2 lang. Parang may mabigat na presensyang nakasunod sa bawat galaw ko. Natapos ko ang lahat ng gawain. Pumasok ako sa tulugan ko para sana makapagpahinga na. Nag-check ako ng cellphone ko. May 5 missed call. Galing sa nanay ko at sa kapitbahay ko. Agad kong chinat ang kapitbahay kong si Selly kung bakit sila tumatawag. Pero agad din akong napatigil. Hindi madalas tumawag si mama lalo na ganitong oras. Kaya agad akong kinabahan. Nanginginig ang kamay ko nun, Miss Kay. Hindi ko alam pero ibang-ibang kabog ng dibdib ko nun. Maya-maya, tumatawag na ulit sa messenger yung nanay ko. Hello ma. Mahina akong sabi. Tessa. Halos hindi ko makilalang boses ng nanay ko. Nanginginig to, garalgal, at para bang kabadong-kabado. Anak, si Renato na aksidente. Parang biglang nanigas ang katawan ko. Ho? Ano sabi mo, ma? Ang asawa mo, anak. Na-aksidente sa may highway. Nabunggo ng truck yung tricycle niya. Nasa ospital siya ngayon. Parang biglang lumabo ang paningin ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Anong lagay niya, ma? Kumusta siya? Anak, hindi ko pa alam. Papunta pa lang kami ni Selly doon. Si Selling kasama ko at siya lang din ang nagbalita sa akin. Sige na anak ha, babalitaan kita pagkatapos. Pagkababa ng tawag, tumulo na lang ang luha sa aking mga mata habang hawak ko yung cellphone. Wala akong masabi, wala akong maisip, para akong nablangko.
Pagkatapos ng tawag, matagal akong nakaupo lang doon. Para akong nawala ng malay sa nangyari sa paligid ko. Tanging bigat ng dibdib at luha sa pisngi ang nararamdaman ko. Maya-maya, dumating ang isang text message. Kay mama ulit. Anak, kailangan ng pera. Nanginginig kong hawak ang cellphone. Parang biglang bumigat ang mundo sa balikat ko. Ilang buwan pa lang ako dito sa Riyadh. Halos lahat ng sinasahod ko ay pinapadala ko rin sa Pilipinas buwan-buwan. Wala pa kaming ipon. Wala rin ako mapagkukunan dito. Doon biglang pumasok sa isip ko ang mukha ng amo kong lalaki. If you want, I will give you money. Paulit-ulit yung sumasaksak sa utak ko. Na para bang sinasadyang ipaalala sa akin ng tadhana kung anong meron sa harap ko. Isang bagay na ayokong gawin. Na pinipilit kong iwasan. Ilang araw na ang nakakalipas. Balisa ako araw-araw. Halos hindi makapag-concentrate sa trabaho. Araw noon ng Martes, habang abala ko sa paglilinis sa sala, naramdaman kong presensya ng amo kong lalaki sa likuran ko. Hindi na ako nagulat. Ganyan naman siya halos araw-araw tuwing wala si Madam. Tessa, tawag niya sa mababang boses. Yes, sir. Sagot ko habang nakatalikod. Why you look sad these days? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. You don't smile anymore. Nothing, sir. Mabilis kong sagot. Pilit akong ngumiti pero hindi ito umabot sa mga mata ko. He stared at me for a few seconds. You have a problem? You need money? Para akong napatigil sa paghinga. Hindi niya alam ang sitwasyon ko. Pero ang mga salitang yun parang eksaktong-eksaktong sagot sa problema ko. Hindi ako nakapagsalita. Tumingin lamang ako sa sahig. Habang patuloy siyang nakatingin sa akin. Napailing siya at gumiti ng bahagya. Think about it. Bulong niya bago umalis. Naiwan akong nakatayo roon. Nanginginig ang mga kamay. Ayoko sanang isipin. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalong lumalakas ang tinig ng alok niya sa isipan ko. Kinagabihan, tahimik ulit ang bahay. Nasa pahingahan na ako. Hawak ang cellphone ko. Muli akong nakatanggap ng text kay mama. Anak, nanghiram muna ako sa lending ng pera para pang down. Napatulo ang luha ko. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong umiyak sa araw-araw. Kung nasa Pinas lang ako, tatakbo ko sa ospital. Pero wala ko ron eh. Nandito ako sa ibang bansa. Malayo, walang kakampi. Habang nakatingin ako sa kisame, biglang narinig ko ang yabag mula sa hallway. Kilala ko na ang hakbang na yun, si Sir Fahad. Tessa, tawag niya, come here. Paglabas ko ng pinto, nakita ko siya na nasa sala. May hawak siyang baso na may lamang alak. Nakatitig sa akin. Kinabahan ako. Parang gusto kong magtago pero hindi ko magawa. Lumapit ako ng dahan-dahan, parang hinihila ng sariling mga paa. Nagdala siya ng upuan sa sulok ng bahay, sa bahaging walang CCTV. He looked at me, half smiling. My wife, always busy. You need money? Tanong niya bigla. Medyo lasing ang tono. I froze. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. You don't have to say anything. If you want, I will give you money. Dagdag pa niya. Napaiyak na ako noon. Hindi ko alam kung dahil sa lungkot, sa hiya, o sa bigat ng desisyong nasa harap ko. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatayo roon. Para akong hinihila ng konsensya at desperasyon ng sabay. Hanggang sa dahan-dahan, napayuko ako. Hindi ako nagsalita, hindi na rin siya nagtanong. Tumayo siya at lumapit ang bahagya. Inabot niya ang kamay ko. Hindi ko man siya tiningnan, hindi ko rin naman to inalis. At nung gabing yun, wala nang nagsalita. Tanging bigat ang desisyon ko ang naramdaman ko. Desisyong hindi ko ginusto, pero pakiramdam ko'y wala akong ibang mapagpipilian. Oo mga kabayan, Miss Kay, binigay ko na noon ang sarili ko sa amo ko. Wala na akong pakialam. Ang importante sa ngayon, makapagpadala ko ng pera, yung kakailanganin ng asawa ko. Ganun naman talaga, kapag gipit,
sa patalim kakakapit. Hindi ko na ididetalye kung anong nangyari, pero saksi yung aso nilang si Rambo sa namagitan sa amin ni Sir Fahad. After nun, may red packet tong binigay sa akin. For you, sabi niya. Tinanggap ko yun. Ako pang nag-thank you pagkatapos. Oo, alam ko. Ibinaba ko ang sarili ko. Mula ng gabing yon, hindi na ako naging katulad ng dati. Para bang may tinanggal sa pagkatao ko na hindi ko na mababalik pa. Sa bawat paggising ko, dala ko ang bigat ng desisyong ginawa ko. Pero dala ko rin ang katotohanang may perang darating para sa bilang asawa ko. Nagbigay naman daw yung may-ari ng truck, pero kulang pa rin yun sa araw-araw na nagiging bill ng asawa ko. Matapos ng gabing yon, hindi na kami nag-usap ni Sir Fahad tungkol sa pera. Walang tanungan, walang usapang malalim. Parang automatic na lang ang lahat. May isang tahimik na kasunduan na nabuo sa pagitan naming dalawa. Isang lihim na walang dapat makaalam. Sa umaga amo siya, kasambahay ako. Pero sa gabi, nag-iiba ang lahat. Isang linggo matapos ang unang gabi, habang nag-aayos ako ng kortina sa sala, bigla niyang hinawakan ng barahan ang braso ko. Napatigil ako. Nasa itaas si Madama at abala sa pagtawag sa Dubai para sa negosyo. Tonight, bulong niya. Hindi malakas pero sapat para tumayo ang balahibo ko. Wala akong sinagot. Tumingin lang ako sa kanya at bumalik sa ginagawa ko. Pero alam ko kung anong ibig niyang sabihin. Gabi nung muli kaming nagtagpo sa dagong bahagi ng bahay. Wala kaming salitaan. Sa bawat gabi na nauulit to, pakiramdam ko ay mas lalo akong lumulubog sa lihim na hindi ko alam kung paano nalalabas. Minsan nga kahit nandoon si Madam, may mga sandaling nasisingit niya ako. Kapag lumalabas si Madam para may kausapin sa garden, bigla niya akong hahatakin sa sulok ng kusina malapit sa service door. Just for a second. Bulong niya habang nakadikit ang labi niya sa tenga ko. Sir, Madam is here. Mahina akong sagot na nanginginig pa. He smiled. She's busy. At doon, saglit niya akong hahawakan. Minsan nahalikan ng mabilis. At babalik kami sa kanya-kanyang lugar na para bang walang nangyayari. Ako magpapatuloy sa trabaho. Pinipilit ang sarili o pinipigil ang sarili na huwag tumingin sa kanya. Lahat ng to ay lihim na kami lang dalawa ang nakakaalam. Tuwing hating gabi, kapag tulog na si Madam, dahan-dahan din siyang bababa ng hagdan. Minsan di niya kailangang magsalita. Pagkakita ko pa lang sa kanya, alam ko na. Maglalakad kami papunta sa tagong bahagi ng bahay, yung walang CCTV o hindi abot ng CCTV. Hindi ko alam kung kailan nagsimula na mawala yung pakiramdam ng pagtutol. Siguro nung una mabigat, pero habang paulit-ulit na nangyayari, para bang unti-unti ko na lang ding tinatanggap na ito na ang buhay ko rito. Lihim, madilim, mali, pero wala akong magagawa. Tuwing umaga, pagkatapos ng mga gabing yun, parang walang nangyayari. Ako nagluluto ng agahan. Siya nagkakape. Pero may mga tinginan sa pagitan namin na parang mga patalim. Malambing para sa kanya, mabigat para sa akin. Isang beses, habang nag-aalmusal, dumating si Madam Salma mula sa biyahe niya. Nasa harapan ko si Sir. Nag-aabot ako ng tinapay sa kanya. Tinignan niya ako sandali at ngumiti. Tingin ng isang lalaking may tinatago. Halos mabitawan ko yung tinapay. Natatakot ako sa presensya ni Madam. Tessa, are you okay? Tanong ni Madam habang binubuksan ang bag niya. Yes, Madam. Mabilis kong sagot. Pinilit kong umiti kahit ramdam na ramdam kong mabilis ang tibok ng puso ko. You look pale. Dagdag pa niya bago siya umakyat ng kwarto. Nang mawala siya sa paningin ko, tumingin ulit sa akin si Sir. Hindi nagsalita, ngumiti lamang. Parang may pahiwatig, parang sinasabing kahit nandyan si Madam, kaya niyang gumawa ng paraan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong dumadalas ang mga sandaling yon. Hindi lang gabi, minsan pati tanghali. Kapag may pagkakataon, kukunin niya. Kapag walang pagkakataon, maghihintay siya. Para siyang sabik.
At ako, hindi ko na alam kung paano ko haharapin. Oo, pumapayag ako, pero hindi dahil gusto ko, kundi dahil alam kong iyon ang tanging paraan para makapagpadala ko ng mas malaking halaga para kay Renato, sa asawa ko, para hindi tuluyang bumagsak ang buhay ng aming pamilya. Pero sa bawat gabing paulit-ulit itong nangyayari, unti-unti akong nauupos sa loob. Parang bawat lihim naming gabi, may kapalit na piraso ng pagkatao ko na unti-unting nawawala. Isang hating gabi, habang nakahiga ko sa kama, bigla akong naisip ang asawa ko. Ang mukha niya bago ako umalis ng Pilipinas. Ang pangakong binitawan niya sa akin. Walang iwanan, Tess. Magtatrabaho ka, ako maghihintay dito ha. Hihintayin kita. Tumulo ang luha ko. Pinagdikit ko ang mga palad ko at pumikit. Patawad, Renato. Pero hintayin mo ko. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga plato, lumapit ang amo kong lalaki sa likod ko. You're quiet these days. Bulong niya. Hindi ako nagsalita. Tumawa lamang siya. Don't think too much. No one will ever know. No one will ever know. Tama siya. Walang makakaalam. Walang makakahuli. Pero sa bawat araw naman na lumilipas, ako yata ang kinakain ng bigat ng lihim na ito. Isang buwan na ang lumipas mula nang maaksidente ang asawa ko. Araw-araw, lagi akong kinakabahan sa tuwing maririnig ko ang ringtone ng cellphone ko. Ang sabi, okay na raw kahit papaano. Araw-araw akong umaasa na may magandang balita mula sa Pilipinas, na gumagaling na siya, na nakakausap na ulit, na makakauwi akong buo ang pamilya ko. Alam ko, nananalig ako. Alam kong malalampasan namin ang problemang to. Pero sa likod ng lahat ng yun, patuloy pa rin naman ang lihim ko. Tandang-tanda ko ang araw na yun. Tanghali noon, nang biglang tumunog ang cellphone ko. Galing kay Mama. Sa unang tunog pa lang, bigla na akong kinabahan. Inabot ko agad yon at lumayo pa ng bahagya mula sa kusina kung nasaan si Madam Salma. Hello, Ma. Good news na ba? Musta na si Renato, ang mga bata? Sabi ko na umaasang okay na ang lahat. Pero tahimik ang bumungad sa kabilang linya. Tanging hingal ni Mamang naririnig ko. Tessa, mahina, basag, nanginginig ang boses niya. Anak, magpakatatag ka. Tatagan mo ang loob mo. Doon na ako kinabahan. Dahil narinig ko na ang iyakan ng pamilya ko, Miss Kay. Ma, ano bang nangyayari dyan? Wala nang asawa mo, anak. Patay na si Renato. Iniwan na niya tayo. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ako nakasagot, Miss Kay. Hindi ko alam kung paano hihinga. Parang may kumabog sa loob ng dibdib ko at para ba akong binunutan ng kaluluwa. Ma? Mahina akong sabi. Nanginginig. Hindi. Sabihin mo hindi totoo yan. Tessa, anak, magpakatatag ka. Andito pa ang mga anak mo. Hindi ko na malayan, Miss Kay. Dahan-dahan na pala akong napaupos sa hig. Parang bumagsak ang buong katawan ko. Tumutulo lang ang luha ko nang walang tigil. Hindi ko marinig ang ibang sinasabi ni Mama. Tanging boses niya na basag at puno ng sakit. Napahagulgol na ako. Renato. Bulong ko sa kawalan. Hindi ko man lang siya nahawakan. Hindi ko man lang narinig ang boses niya. Hindi ko man lang siya nakita. Bago siya kunin. Bago siya mawala. Tessa! Boses iyon ni Madam Salma. Nagulat ako nang bigla siyang bumaba ng hagdan at makita akong nakaupo sa may sahig. Umiiyak, hawak ang cellphone ko. Lumapit agad siya, halatang nag-aalala. What happened? Tanong niya habang hinahaplos ang balikat ko. Wala akong maisagot. Tuloy lang ang iyak ko. Tessa, tell me, what happened? Nanginginig akong napatingin sa kanya. Hanggang sa hindi ko na kayang itago. My husband, madam?
He's gone? What? Gulat niyang tanong. What do you mean? My husband. Accident 1 month in hospital, ma'am. My mama called. And he died today. Nakita ko sa mukha ni Madam Salma ang unti-unting pag-unawa. Bigla niya akong niyakap. Oh my God. I'm so sorry, Tessa. Parang doon ko tuluyang binitawan ng lahat. Napahagulgol ako sa harap niya. Hindi ko na inisip kung marinig man ni Sir Fahad o ng kahit sino. Ang sakit na parang pinupunit ang puso ko. Why didn't you tell me? Tanong ni Madam habang pinupunasan ang luha ko. I didn't want to cause any trouble, Madam. Sagot ko habang humihikbi. I tried to be strong. I thought he will survive. But now he's gone. You should have told me. Sagot niya na halatang nalulungkot. You're part of this household. We could have help. Napatungo ako. Hindi ko masabi ang buong katotohanan. Ang lihim ko kay Fahad. Ang dahilan kung bakit ako tahimik nitong nakaraang buwan. Pero ang totoo, alam kong kung hindi dahil sa desperasyon ko, hindi sana ako nahulog sa ganitong sitwasyon. Can I go home? Tanong ko na halos pabulong. I want to see him for the last time. Madam Salma, hinawakan niyang kamay ko. Of course, Tessa, of course. You can. I will arrange it for you. You need to be with your family. Hindi ko inaasahan na ganoon siya kabait. Tumawag agad siya sa agency at kinausap ito tungkol sa emergency leave. Ilang minuto pa lang ang lumipas, narinig ko na siyang nagsalita sa telepono. Yes. Her husband died. She needs to go back. Please arrange the ticket as soon as possible. Habang sinasabi niya yun, hindi ko mapigilang mapaluha ulit. Habang siya'y abala sa pag-aasikaso, ako naman ay parang tuliro. Para akong nasa gitna ng gulo na ako mismo ang hindi makalabas. Pagkababa ng tawag, lumapit siya ulit sa akin. I already talked to the agency. We'll book your flight. You need to pack your things. I'll help. Thank you, Madam. Mahina akong sabi. She looked at me softly. I know it's hard, Tessa. But you have to be strong now for your children. Tumango lang ako. Kahit hindi ko alam kung saan ako huhugutin o kung saan ko huhugutin ng lakas. Kinagabihan, nag-impake ako ng gamit. Nakita ko nakatayo sa may pinto si Sir Fahad. Tahimik siyang nakatingin. Hindi siya lasing, hindi rin siya nagsasalita. You're going back, sabi niya sa mababang boses. Yes, sagot ko na hindi siya tinitingnan. My husband died. Tahimik lang siya. Pagkatapos ay lumapit ng kaunti. I'm sorry. Hindi ko alam kung totoo ba ang lungkot sa boses niya o kung isa lang yung pagkukunwari. Pero sa gabing yun, wala na akong panahon para sa mga lihim namin. Ang isip ko ay nasa Pilipinas na, sa burol, sa mga anak ko, sa asawa kong hindi ko malang nahawakan bago nawala. Kinabukasan, maagang gumising si Madam. Siya mismo ang tumawag sa agency para tiyakin ang tiket. Tumulong pa siya sa pag-aayos ng mga dokumento ko. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapasalamatan. Don't worry about your job. Sabi niya habang inaabot sa akin ang papel. We will talk when you come back. Just go home. Thank you, Madam. Sagot ko habang pinipigil ang luha. Nagbigay din siya sa akin ng pera. Then she hugged me gently. Be strong, Tessa. Habang nakasakay ako sa service van papuntang airport, hindi ko mapigilang tumingin pabalik sa bahay ni na Madam. Sa bahay na naging saksi sa lahat ng lihim kong kasalanan. Sa buhay kung saan ko pinagpalit ang prinsipyo ko sa pagkakataon na mailigtas ang asawa kong ngayon ay wala na. Habang patuloy na tumatakbo ang van, tuloy lang din ang pagpatak ng luha ko. Wala nang makakapigil sa bigat ng nangyari. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Hindi ko rin alam kung kaya ko pa bang bumalik. Pero isang bagay ang malinaw. Ito na yung simula ng panibagong kabanata ng buhay ko. Isang kabanatang walang kasiguraduhan at punong-puno ng sugat na hindi madaling maghihilom. Pagbaba ng eroplano, parang bumalik ang lahat ng alaala ko. Ang Pilipinas. Ang mga taong naghihintay sa arrival area. At ang katotohanan ng uuwi ako hindi para sa masayang reunion, kundi para ihatid sa huling hantungan
ang asawa kong si Renato. Paglabas ko, sinalubong ako ni Mama, ng mga anak ko. Walang salitaan sa una. Puro iyakan lang. Mahigpit na yakapan, luha, mga boses na paos sa kakaiyak. Halos mabunutan ako ng hininga nang makita ko ang kabaong ng asawa ko pagdating ko sa bahay namin. Doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat, Miss Kay. Ang sakit ng mawala ng asawa. Hindi ako umalis sa tabi ng asawa ko. Nagbantay ako sa kanya. Walang tulog, walang pahinga. At isang tanong ang gusto kong itanong sa kanya. Akala ko ba hihintayin niya ako? Akala ko ba walang iwanan? Sa araw ng libing, parang bumagal ang mundo. Bawat akbang papunta sa sementeryo ay parang may kumakabig sa dibdib ko. Hawak ko ang kamay ng mga anak kong umiiyak. Ako naman, pilit nagpapakatatag. Pagkatapos ng libing, tahimik ako sa isang sulok habang pinapanood ang mga tao. Para akong walang maramdaman. Parang walang natira sa loob ko kundi pagod, lungkot, at malaking tanong. Totoo ba yung nangyayari? Wala na ba talagang asawa ko? Kinagabihan, mag-isa akong nakaupo sa terrace ng bahay. Tinitingnan ko yung langit habang tumutulo yung luha ko nang walang ingay. Babalik pa ba ako sa Riyadh? Kakayanin ko pa bang bumalik doon? Babalik pa ba ako sa lugar kung saan ako unti-unting nasakal ng lihim na ayoko nang maalala? Oo, may kontrata ako. May trabaho kong iniwan. Pero may sugat din na alam kong hindi madaling maghilom. Nawala si Renato habang ako'y nasa piling ng isang lihim na hindi niya kailanman malalaman. Para saan pang pagbabalik kung wala na siya? Huminga ako ng malalim. Wala pa akong sagot. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero alam ko, kailangan ko ring magdesisyon kaagad. Naway matulungan niyo ako ng programa niyo, Miss Kay, at ng inyong mga listeners. Ito po ang aking kwento. Ang presyo ng sakripisyo. Isang kwento ng pagmamahal, kahinaan, at desisyon. Ako po si Tessa. At ito ang aking OFW Confession.